Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Sia Tsutsumi kontra sa ating kababayan na sino nito, the Filipino Flash Donaire. Na kung saan dinipinsahan po ni Sia Tsutsumi ang kanyang WBA World Bantamweight title. Tapos si Donaire naman po ng ating kababayan, hawak niya ang WBA Interim. Fight schedule, December 17, 2025, gaganapin po sa Tokyo, Japan. Sa labanan na ito, tayo po ay maghahig ng sarili ating fight prediction, comparison at analysis na kung saan nun pa po lamang sa ating gagawing komparison detalyado na inyong malalaman kung saan niya banigil nyamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans at marami rin po kayo makukuha mga basya na posible makapagbibigay influensya sa inyong mga desisyon kung sino ang inyong papaboran. Bagamat ang Long Sports PH ay naghayag po ng prediksyon, mga idols, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung Sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. Kaya naman po, simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya. Mamaya sa ating gagawin naman na komparison at unahin natin ang sa panig ng magsisilbing challenger, ngunit Donaire na ating kababayan. Isang the living legend. Nonito Donaire bilang sa professional boxer may impresibong kartada 43 wins with 28 wins coming by way of knockout. May 8 talo ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 8 talo, 2 bisis nakatikim ng knockout itong ating kababayan. May edad na 43 anyos at ang height 5 foot and 7 inches na may reach na 68.5 inches orthodox ang original na stance. Knockout ratio 65.12%. Bakit ko nasabi na original na stance? Kasi nga po nagsuswitch stance itong ating kababayan na sino nito Donaire. Last fight, June 14, 2025, Andres Campos. Panalo by technical unanimous decision itong si Nonito Donaire. Eksperyensya, karanasan. Si Nonito Donaire po ay dating kabilang din sa pound for pound nung kanyang kapanahunan. At naging 4 division world champion din po ito. Flyweight, bantamweight, super bantamweight, featherweight division. Sino-sino ang mga nakasagupa ni Nonito Donaire? Marami ng matitindi na kalaban mga idol. Darcinian, sila si Nicholas Walters, Noye Inoue, Morote Intalani. Talagang marami nang naging kalaban si Donaire na matitindi. Skills. Boxer puncher. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Pero mas kilala si Donaire sa husay sa counter punching. Lalo na sa kanyang killer left hook. Depensa average, durability, marunong matalo sa puntusan, marunong din matalo sa knockoutan. Samantala itong kanyang katunggali na si Sia Tsutsumi bilang isang professional boxer na impresibong kartada, 12 wins with 8 wins, coming by way of knockout, undefeated at may 3 tabla. May edad na 29 anyos at ang height 5 foot and 5.5 inches na may reach to 64.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 66.67%. Last fight, February 24, 2025, nakasagupa sa rematch si Diego Higa. Nawi pa rin sa tabla po mga idol. Tabla. Excuse me po. Karanasan. Experience ni Sia Tsutsumi. Mga matinding na kalaban nito. Nag-world champion si Sia Tsutsumi matapos yung talunin si Takuma Inoue. Nakasagupa din niya si Diego Higa na kung saan isa itong knockout artist at dating world champion din po. Skill si Sia Tsutsumi. Boxer puncher. Pressure, defensive, roller, counter puncher style. Makamay, masipag sumuntok. Taglay ang power, timing, accuracy sa depensa, average, sa durability po, marunong ma-knockdown. So may tibay ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa dako na pagdadawsan sa laban, which is sa bansang Japan. So advantage po kay Sia Tsutsumi yan. Hometown decision, favoritism, politika sa boxing, advantage yan kay Sia Tsutsumi. Bagamat hindi gaanong talamak sa Japan mga idol ang politika, pero advantage kay Sia Tsutsumi, siya ang dinayo. Ranking ng BoxRec, rank 20 sa Bantamweight Division si Nonito Donaire, rank 2 si Sia Tsutsumi. So mga idol, lamang sa ranking sa BoxRec itong si Sia Tsutsumi. Sa sitwasyon yun sa laban, World Champion si Tsutsumi, Challenger si Donaire. So may mga advantages pa rin po ang World Champion na kung saan kailangan magpakitang gilas ng Challenger kung nais makapiyo sa panalo. Kung kayang in-knockout ng Challenger ang Champion, in-knockout at nang maiwasan po yung favoritism. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance itong dalawang maglalaban. Unahin natin sa edad. 43 years old itong ating kababayan na si Donaire. 29 anyos lang po si Sia Tsutsumi.
disadvantage po. Major disadvantage po yan para kay Donaire yung kanyang edad sa ngayon. 43 years old. Lipas na lipas sa prime. Na kung saan po mga idol, kung ating titignan ang kanyang huling performance, iba na talaga. Wala na yung dating Donaire mga idol, yung bilis, yung liksi, yung husay sa pag-counter, iba na talaga. Medyo may kabagalan na. Bunga ng edad mga idols. Height, reach, power. Kung sino may advantage, mas matangkad si Donaire ng 1.5 inches. Sa reach, 3.5 inches lamang si Donaire. Sa power, 1% lamang si Tsutsumi. 66.67% ang out ratio ni Tsutsumi, 65.12% ang out ratio ni Donaire. So lamang po si Tsutsumi ng kaunti sa lakas o power ng out ratio. Activity pero aktibo sa eksperyensya lamang na lamang si Donaire. 80-20 sa eksperyensya. Skills, boxer puncher pareho among dalawang maglalaban. Nandun kay Donaire ang husay sa counter punching. Itong kanyang katunggali naman po mga idol, mahusay din po ito sa atake, sa style na kung saan mga idol pinapanatili din ang distansya. Footwork in around, moving around. Halos lahat ng galawan as a boxer puncher mayroon itong si Tsutsumi. Siyempre, power, timing, accuracy. So ngayon mga idol, ang pinaka-disadvantage lang talaga ni Donaire dito, edad. Bakit? Kasi po, apektado lahat. Mula sa galaw hanggang sa lakas. Yun ang problema doon sa kanya ngayon. Kasi nga, 43 years old, lipas na sa prime. Pero hindi ibig sabihin noon na walang tsansang manalo itong ating kababayan. Disadvantage lang po yan. So ngayon, dadako na tayo kung sino Yamado. Siyempre Yamado po ang Japanese fighter. Oo. Ang mayroon kay Donaire, height, reach, experience. Oo, yun ang kanya. Samantala itong kanyang katunggali, ranking, world champion, bata, may lakas, may skills din. So dito mga idol, 60-40 in favor of Sia Tsutsumi. O yan po. Ngayon, dahil 60-40 in favor of Sia Tsutsumi, ibig sabihin nun mga idol, dihado dito si Kabayan. Dihado siya dito. Kasi ang kalamangan lang ni Kabayan dito, height, reach, advantage. At sa power mga idol, medyo bawas na ang kanyang lakas, hindi na katulad nung kanyang kapanahunan. At yung galaw, iba na rin, hindi na katulad nung dati. Experience ang mayroon na lang kay Kabayan mga idol. Na kung saan hindi na bago para kay Donaire ang mapapalaban sa talagang mga malalakas. Hindi na bago para kay Donaire yan. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediksyon. Bago ko hayag ang aking prediksyon, ipagpauna ko po sa inyo na manalo, matalo, Donaire ako. Oo. Bagamat maliit ang tsansa ni Kabayan sa panalo, pero dito ako sa ating kababayan, Donaire ako. Dahil ako po ay isang masugid na fans para kay Donaire at para po sa Dong Sports PH, wala nang dapat pang patunayan itong si Nonito Donaire. Wala nang dapat pang patunayan. Sa kanyang naiambag sa Philippine Boxing mga idol, wala nang dapat pang patunayan si Nonito Donaire talaga. Oo. So dito ngayon mga idol, dadako na tayo sa ating prediction. Mga idol, real talk prediction ang aking gagawin dahil po sabi ko nga sa inyo kanina, Donaire ako dyan. So real talk prediction. Magsasabi lang po ako kung sino ang may malaking tsansa sa panalo. Si Tsutsumi by technical knockout, late rounds, 12 rounds ito. So 10, 11, 12. Dahil delikadong mapapagod na si Donaire bunga ng katandaan na kung saan pwede siyang bumigay doon sa late rounds. At Yamado pa rin sa panalo sa puntusan si Sia Tsutsumi. Dahil ito ay hindi po magpipigil. Dahil po sa body conditioning, bata, at wala itong i-reserve na hanggang 12 rounds. Unlike dito kay Donaire na pwedeng magpigil ito para magtagal ang laban.
or dalawa lang yan, pwede rin na gagawin ni Donaire na i-knock out sa early rounds itong Japanese fighter kasi delikado na siya sa later rounds, baka maubusan ng hangin. So yun po ang posibleng mangyari dyan. So dito, mas llamado po talaga sa panalo, knockoutan o puntusan ang Japanese fighter. So ibig sabihin din dito mga idol, may tsansa si kabayan na mananalo. Oo. Di sa ating kababayan naman mga idol, once na magkaroon ito ng pagkakataon sa early rounds na masaktan niya itong si Tsutsumi, sana hindi niya napabigyan. Pag patumba niya, huwag na niyang pagbigyan kung sakasakaling na mayroon pang lakas na natitira talaga itong si Donaire. Kasi sa huli niyang laban mga idol, parang magagaan na ang kanyang mga suntok. Hindi na katulad talaga nung dati. Lalo na yung kanyang killer left hook. So dyan mga idol, kinakailangan din ni Donaire i-knock out itong champion para makapiho siya sa panalo. At maiwasan na rin yung sinasabi ko kanina na baka makapusin siya sa hangin sa later rounds. Ngunit, kung sakasakaling di rin magawa ni Donaire yan na i-knock out dahil may tibay nga din naman itong Japanese fighter at isa pa bawas na ang lakas ni Donaire dahil sa edad niya 43 anyos, may tsansa pa rin sa puntusan si Donaire diyan. Oo. Na kung saan hindi rin ako magtatakang mananalo yan mga idol. Gamit ang kanyang eksperyensya, gamit ang kanyang haba ng mga galamay, height and disadvantage, pwede niyang talunin din sa puntusan itong Japanese fighter. Pero yun nga, kinakabahan po ako dyan sa ganong sitwasyon. Kasi nga po, una dayo, pangalawa matanda na siya or may edad na. Pero yun nga, naniniwala pa rin ako sa kakayahan ni Nonito Donaire. Kaya nga, andong Sports PH, hindi naman ako related sa kahit anong sugal. Manalo matalo, ang suporta ko kay Donaire. Ngunit, siyempre, real talk ang aking paghahig sa prediction, sinabi ko sa inyo na mas malaki ang tsansa sa panalo noong bata na Japanese fighter. Malaki ang tsansa niya. Bata siya eh. At marami siyang pwedeng magawa. Oo. Si Donaire naman mga idol, yung experience niya, lawak ng kanyang karanasan, yun ang pwede niya magagamit din sa laban na to na kung saan mga idol hindi nakatakatakang mananalo din si kabayan. Kahit sabihin nating dihado siya dito, pero this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit matanda yan, walang tsansang manalo dahil marami pang nag-world champion na kung saan mga idol, matanda na. Masasabi nating matanda na sa boxing. Oo. So, dito mga idol ngayon sa sitwasyon ni Donaire, siyempre, sabihin talaga ng marami na wala na, maano na si Donaire. Pero, yun nga, pagka itong si Tsutsumi, kung ang kanyang galawan na ipinakita or kung ang kanyang gamiting galawan ay ang katulad sa naging laban niya kay Diego Higa na kung saan nakipagsabayan, namimirisyor, ayari siya dyan sa counter ni Donaire. Swerte kung kakayanin niya ang saluhin ang suntok ni Donaire. Dahil kung makakayanan niya yan mga idol, dahil una, hindi na rin ganon kalakas ang suntok ni Donaire dahil sa edad nga, yun nga, pwedeng sagasaan niya si Donaire mga idols sa puntusan. Oo. Kaya masasabi ko nga, dihado si kabayan dito, pero may tsansa pa rin. Mga idol. May tsansa yan. Hindi na kataka-taka. Kasi ako, naniniwala pa rin talaga ako sa kakayahan ni Donaire. Pero yun nga, hindi na ako nag-expect ng mataas kasi nga sa edad niya yun ni Donaire. Kahit kay Pacquiao at Barrios, hindi na ako nag-expect ng mataas. Oo, bagamat Pacquiao din ako noon. Pero dito kay Donaire ako dyan talaga siyempre. Pero yun nga, sinabi ko lang po sa inyo, para fair ba, hindi naman na kung saan mga idol, hindi natin, ako kasi, ang ating kasing talakayan, kung ang iba nagsasabi na kabilaan daw ang aking prediksyon. Oo, kabilaan, pero yun nga, nagpili ako ng sarili kong gusto. Oo, sinabi ko sa inyo na dito ako sa dihado. Donaire ako dyan. Pero sa prediction ko, yun nga, malaki ang tsansa sa panalo nitong bata na si Sia Tsutsumi doon kay Donaire. Oo, may tsansa lang si Donaire manalo. Na kung saan mga idol, kung sa skills ang ating pagbabasihan. Ulitin ko, kung naging bata lang si Donaire dito, kasing edad sila ni Sia Tsutsumi sa edad na 29 anyos, wala pa to. Di pa kakayanin ni Sia Tsutsumi si Nonito Donaire, hindi pa kalibil. Oo, kahit nga si Inoue, sa edad na 29 anyos,
Donaire, tapos magpangabot sila. Di pa kakayanin ni Inoue si Donaire, 39 years old, 38 years old nga nung pangabot sila noong unang lang paghaharap hirap nga si Inoue Oo, ay how much more nung kalakasan pa ni Donaire na mabilis ang paa, mabilis ang kamay. Oo, matuso pa lumaban. Kaso lang sa edad na 43 anyos nga nitong si Donaire, maring ang isipan gusto niyang gawin ang ganyang senaryo pero hindi na sumusunod yung katawan. May ganun Dahil nga sa may edad na nga po itong ating kababayan. So abangan natin mga idol at suportahan din po natin itong ating kababayan na si Nonito Donaire. Dihado man ito, pero andong sports pitch, manalo o matalo, Donaire yan. Donaire ako. Oo. Sinabi ko lang sa inyo mga idol na lamang sa panalo po talaga ang Japanese fighter. Pero may pag-asa po itong ating kababayan. Kung ang basihan natin ay skills. Oo. Sana nga nandoon pa yung lakas ni Donaire kahit mga kung dati sa kanyang 100% na kalakasan noon, kahit mga 60% lang sana ang nandyan ngayon. Kaya pa niya 'to itaob. Oo, pero sa nakikita nga natin mga idol doon sa huling laban, medyo magaan na po talaga ang suntok ni Nonito Donaire. Hindi na katulad nung dati. 43 years old naman kasi. Oo. Kaya mga idol, yun lang ang masasabi ko at patuloy natin suportahan ang Philippine Boxing at siyempre huwag nyo rin pong kalimutan ang Nong Sports PH. Dito na lamang ito po Nong Sports PH. God bless po sa ating lahat.